Hello mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Kumusta na kayo dyan? So nandito kami ni Isto ngayon sa lugar nila Kuya Jimboy. So bibisitahin natin si Jimboy mga kababayan kasi matagal na ako hindi nakapunta sa kanya. No? Parang mga isang buwan na nga hindi ako nakapunta sa kanya mga kababayan. Kasi sobrang busy po ako doon sa amin. Kaya ay hindi ako nakapunta doon kay Jimboy. So ngayon ay nandito kami para makumusta kung ano na yung lagay niya mga kababayan. Kasi po ay yung huling kita namin yung last nga tinala namin doon sa pagamutan si Jimboy ng yung binisaya na pagamutan. So, tamang-tama din kanina kasi punta ako doon kay Nanay Lorna. So, dumiretso na lang ako dito mga kababayan sa kanila. So, abangan nyo na lang mga kababayan ang mga kaganapan namin ngayon ng araw. So, tara na, punta natin si Kuya Jimboy. Ibang klaseng talong yan. Maganda din ako no? Buntag na. Diretso nagsilikod. Okay na salam. Tuban. Ayaw buntag. Good morning. Ayaw hapon. Kumusta Kuya Jimboy? Naman yan. So, mga kababayan ay nakikita natin si Kuya Jimboy ay bumabalik naman yung kanyang sakit. So, dito tayo, pasok tayo dito. Yes, siguro. Mami na tambal. Ito kung bahay ko na dua. Hindi ka nagmahinap ipik. Taro, oh. Pero patatuluan doon mga mando doon mo na ipik na. Taton, sa bakal ka. Taton. Yan, may ko ng asasin doon. Sarang katutuwa ko. Massage therapy. So, kalau ako kung ako si doon. Yan mga kababayan, so nandito na kami. So, kinakausap ko si Kuya Jimboy mga kababayan. So, kita natin yung kanyang sitwasyon. Bumabalik naman po yung kanyang dating sakit. So, sabi niya sa akin na nababawasan lang daw kunti yung sakit niya, yung nagpunta kami doon sa pagamutan doon sa binisayang pagtambal. So ngayon po mga kababayan ay bumalik naman yung kanyang matinding sakit. So nakakaawa talaga itong si Kuya Jimboy mga kababayan. So
Ang akin lang naman, sinunod ko lang yung plano ni sinunod ko lang yung plano ni Nanay Lorna kasi po ay marami daw yung naayos doon. So, para malaman natin kung makaya ba ayusin sa magkukulang. Pero ngayon mga kababayan, nakita natin nga hindi kaya. No? So, kailangan talagang makita kailangan talagang sa doktor si Kuya Jimboy. Pero ano, di ba, sika pa tayo eh. Sarili pa. Mas yung baba. So di ba, sabi mo kanina nagpunta na kayo dun sa ospital. So pagkatapos, ang sabi ng doktor, yung mga gamot na yan ay ano lang, pang pakalma ng sakit niya. So, ibig sabihin niya, walang gamot nga makaayos sa kanyang sakit. Ganon. Ganon ang sinabi sa'yo. Yung mga gamot yan ay pakalma lang sa kanyang sakit. No? Para daw ano. So, tinanong mo ba ang doktor kung meron pa bang mga choice ba? Wala na. So, yun lang ang sabi mo. Wala po ingon ang doktor nga ipa-therapy, ipa-massage, yung ana. So, maura to ang resita gyatag sa inyo, ha? Resita. Para pang ano lang, hindi pang paayos mga kababayan. Hindi pang ano lang, ano tawag dyan? Pangkalma lang ng sakit ni Kuya Jimboy. So, ang hirap naman po. So, anong plano mo Kuya Jimboy? Sa ngayon, ano yung naisip mo ba? Kailangan ko talaga yung massage therapy talaga. Para yung ugat ko bibinat, mabalik sa dati. Di na siya magkurog. Murag dito man gikan. Di ko mapalibok. So, kailangan mo ng massage therapy. Saan saan yung magaling mag-massage? Last na sinabi ng doktor talaga. Hindi na lang isa lang sa machine. Tapos naka-street lang ako dito. Tapos may parang computer siguro. May kontra sa Control. Pero meron akong nalaman na mag-massage, yung hilot ba? Doon sa ano, tawag dyan? Kapolit, ingat-ingat, tawag ko siya, karakit. Kan kahit kapal. Ay, doon sa kapalong. So, marunong daw yung maghilot. Kung makaya lang sana sa hilot, di pwede tayo doon. Kasi yung resita ng doktor ay pang ano lang, hindi yung para sa gamot niya ay pang kalma lang ng kanyang sakit. Kasi pag nakahiga ako ng nakatihaya, di ko makabangon na. Pero pag makahiga ka, hindi gumagano ng ano mo. Hindi. Ganun pa rin, kurog. Kasi pag balik tayo sa doktor, ganun pa rin, no? Ganun pa rin kasi. Yun yung nagsasabihin. Ganun pa rin ang sasabihin. Yung i-reseta natin nga gamot,
tulad pa rin yung pangpakalma lang sa kanyang sakit. So, ano, Hirap talaga. hirap naman po nga habang buhay si Kuya Jimboy ay ganyan na lang ang kanyang sitwasyon. Ano, ah, so ang gusto ni Kuya Jimboy na ano, magpa-therapy siya sa doon saan tayo pwede magpa-therapy. Kuya Istong, Walang. wala kang alam. Pero meron mga masahista nga magaling, pwede natin dadalhin dito. Hindi na lang si Kuya Jimboy ang magpunta doon. Okay lang Kuya Jimboy? Mm. Kasi kapag ikaw ang magpunta doon, pagod ka. Maghanap na lang tayo ng masahista mga kababayan para kay Kuya Jimboy. May ganun pa rin kapag balik natin sa ospital. So, ganun pa rin yung sasabihin ng doktor. Sabi din ni Sir Paul nga yung gamot na yan ay pangpakalma lang sa kanyang sakit. So, Katong ito ni Sir Kibato, di ilan ramis doktor nga, kinahanglan dyan na ninyo. Lihok ko ng tambal sa inyong papa, Mrs. si Sir. Siguro ako kung ihatagaw na si. katugyapon na tambal. Mo minute yan ka, process ba na ito. Ang dyan ang pag-process ng pag-process. Hindi na nang kukakuha yung naurot na yung isang tambal. Kaya ito yung gidala. Ito. Hindi na nang kukaligo noon. Hindi na ko siya maligo ka para napakakuan pa na yung number diha. Hindi man kaya. Hindi man kaya mo Upat na kabukas kung dito maragyapon. isang ikot ng isa. Ang kanang isa yung yung isang ikot. Gagmay kayo ko. Mura ko mautas na eh. Hindi ginuhunong ng kurog. Pero kapag matulog ka, kuwan na mo nung ra. Pagtulog, Gamay kayo. madali po kayo dagan mong tulog, gamay ra. Tumira. Tiod ba mo natin? Makatarong lingkod. Yan po mga kababayan. Mahirap talaga pag may sakit tayo. Pero hindi pa rin tayo susoko. Hanap pa rin tayo ng paraan kung paano natin mahanapan ng paraan niya si Kuya Jimboy ay maayos yung kanyang sakit. So, tulad niya, kagaya ng sinabi ni Kuya Jimboy nga hanap ng therapy para sa kanya, para mahilot yung kanyang mga ugat. Kasi yung mga ugat niya siguro naninigas na yung ugat mo, Kuya Jimboy, no? Dahil na siguro. Gahit na.
Hmm? Kasi ganun, grabing Ay, talagang wala nang tigil. wala nang tigil yung ano. Kinukontra ko kasi. Di na ako kontrahon. Ang gara mo ng kurog ginoon. Hmm? Kapag magkurog, mangusog ka. Oo, labanan ako. Pero kung di mo labanan, Di naman ko kakuan. Kapoy na kayo. magsige na lang kurog. Hindi na ako kukadaog sa kong lawas. Balik ko din balik ako dito mga kawayan. Bilhan natin ulit si Kuya Jimboy ng gamot niya. Para naman po ay makapahinga si Kuya Jimboy ng ilang oras. So ay mahirap pag ganito na mahirap pag ganito na lang palagi si Kuya Jimboy. So, balik lang ko din Kuya Jimboy palit sa tambay para din. Siguro sa sunod na araw makabalik ako dito kasi bukas ay meron pa akong naka-schedule na lakad so hindi pa ako makabalik so yung gamot nga bili natin ay sa Panabo pa sobrang okay lang sana kapag nandito lang sa Malabo o ng Pagbato bili lang natin diretsuhin ngayon. Hindi pwede makabayan tayo nandun sa Panabo yung gamot. At saka hanap tayo ng massage spa para matry natin matry natin paghilot si Kuya Jimboy kung marang-arang ba ang sakit niya. Sa kabulan, balik tulo ka bisis. Sa isa ka bulan, tulo ka bisis. Pizza 1, pizza 15 yan, pizza 30. So, try natin mga kawayan. Pwede linggo-linggo, no? Pag marunong Hindi daw pwedeng ma-over kasi Dili pwede mag-over. kasi daw makulawas. Masig mabuto ang ugat na po, hindi mag-over. Tama po. So, sa isa ka kabulan, katulo, kiloton, Hindi bawalan daw sa doktor kaning diris. tangkogo. Daw may na ugat daw basin daw maapil og hilot. Alam dyan sa tangkogo, di yun na pwede hiloton kay Di may makaling-iling ingin ano naman ko pwede. ang hiloton na lang, pero kung hindi siya upos, no? Pero sa lawas. Pero ang mga therapy, nakabalo na sa sila mo. Hilot. Kita kay dili man ta therapy, dili kita magpataka-taka hilot kay masig mahilot na po ang dili mao. So, lisod kayo, no? Ito yung ugat kong nangingitim dati. Wala na. Nung ugat mo dati nangingitim, Oo. Tapos yung pinagamot natin. yung nagpagamot tayo, so Una ko, nawala na yung tanggal yung- ugat. Itim. Mga Sabi kasi ng yung manggagamot na 2 beses lang. So marami nagtatanong sa akin bakit hindi na tayo nagpunta doon sa paggamutan. So, yun lang naman. Sinabing bumalik tayo dun. Yun lang naman ang sabi ng manggagamot. 2 beses. So hindi na tayo makabalik doon. So nakita natin nga meron namang nababawas sa sakit ni Kuya Jimboy at saka yung mga ugat niya ay bumabalik ng wala na yung nangingitim. Pero nandyan pa rin yung kanyang sakit, mga kababayan. So balik ako dito, bigyan kita ng gamot para makapahinga. Pero wag mo lang i-over pag
inom yung gamot. Kasi masisira din. Kailangan niya kung makaya sa isang araw, isa lang, relax lang yung sakit mo. Makarelax ka lang. Para makarelax lang yung katawan mo. Sa isang araw, kaysa ka lang mag-inom. Kasi pag ma-over, delikado din yan. Sobrang nakakaawa po mga kababayan. Si Kuya Jimboy. No? Yung pagpunta namin doon sa pagamutan ay awa ko sa kanyang para maayos yung kanyang sakit. Kasi mahirap talaga pag ganito. Pero ganun pa rin si Kuya Jimboy mga kababayan. Ngayon ay hanap naman tayo ng paraan paano natin maayos yung paano natin maayos si Kuya Jimboy. Hindi lang tayo magpakawala ng pag-asa. Kuya Jimboy sa ating naranasan ngayon. So, magdasal ka lang palagi ng Panginoon. Bigyan ka ng lakas, bigyan ka ng tao na makaayos sa iyong sakit. Kasi ang doktor na ang nagsasabing yung mga resita mo ay kung ano lang, no? Hindi yun pangtambal, no? Para lang nga makarelax na sa imong sakit. Focus na lang tayo dito sa maghanap ng massage. Maghanap ng massage. Mailot ang imong mga maraming salamat pala mga kababayan sa lahat ng tulong ninyo kay Kuya Jimboy. At sa lahat ng mga sponsor natin. So, nandito ako kay Kuya Jimboy. So, ganun pa rin, no? So, kailangan na naman natin ng paraan. Kailangan natin ng maghanap naman tayo ng paraan para mapaayos si Kuya Jimboy. At saka, anong masabi mo Kuya Jimboy sa nagmamahal sa iyo? Kasi po ay dahil sa puso nila kaya sila ay nagpadala sa iyo para mapunta ka doon sa pagamutan para meron kang may pili ng mga gamot. Marami parang salamat po sa mga tulong niyo sa akin kahit ganito. Nababawasan naman ang nararamdaman ko. Kaya lang ngayon na ito ang nakikita niyo sa sarili ko na nanginginig pa rin ang katawan ko. Pero hindi ako susuko hanggat nandiyan kayo. Maraming salamat po. Iyan po mga kababayan. Hindi tayo susuko habang may buhay pa tayo. Kailangan natin labanan natin ang mga pagsubok na dumating sa ating buhay. Kasi binigay ng Panginoon sa atin yan. Ibig sabihin nga, kaya natin yan. So, hanap lang tayo ng paraan para mapagaling ka. So, hindi natin kakalimutan na magdasal lang tayo palagi ng Panginoon. Wala tayong magagawa kapag wala ang Panginoon sa atin. So, sana po ay bigyan tayo ng lakas, maayos yung mga sakit natin. Yun ang ginagawa niyo. Ang kalaman.
Nagpumotas na eh. Kung hindi tumigil. Hmm? Ah, Sana ganun sana. sumusok ako sa pause. Hindi akong likod lang. Murag dako yung ugat. Yeah. Gusto mo pa na iluton ko diha. Ay basig mo pa ng ugat nga dako mo. Ang muhilog yun na pinaragyan kabalo mo hilog. Ng mga kuwan. Dahan-dahan lang daw. Sa sunod sa kabulan, basta tulo lang daw ang giingon. Kahit sa Luzon pa ako, yun din ang sinasabi ng doktor ko. Mag-massage therapy ka. Magpasalang ka sa machine para yung mga ugat mo maibalik sa dati. Para lang daw ako napaiga. Kapag abot mo dito sa ano, hindi ka pa nakasubok mag-massage. Hindi pa. Hirap hanapin ng mag-massage na ano. Yung sa Manila pa ako, wala pa ito eh. Hindi pa naman po ganito. Hindi pa. Hindi pa. Ano pa? Hindi. Nag-travel ako sa nag-bus. Papuntang Luzon. Sa Luzon ko na ito naramdaman. So, doon ka ba katira sa Manila? Ilang taon ka sa Manila? 23. 23 ka kataon? 23 ka tuig? Tapos, ay 6 dito sa Luzon. Tagal pala doon. Tagal, 16 kaya akong umalis dito. Pero, meron ka bang ano? Sa palagay mo, bakit ganyan yung maramdaman mo ngayon? Ano lang yung ano? Baka meron kang nagawa, ganun. Noong una, wala ka bang bisyo? Wala kang bisyo. Ano? Wala. Hindi ka mag-inom, ano? Umiinom Baka- ako dati. Barpatig, ano? Overhang. Hindi naman ako ganun. Uminom ako. Ano lang, parang ano lang. Pangtulog lang. Pang chat lang. Pag-chat-chat. Hmm. Isang galon. Ah, di na ako kaulian. Gamay na good. Hindi. Sigarilyo po. Oo. Pinagsabay ko yan. Tinigil ko lahat. Tinanong ng doktor sa akin yan. Sinabi ko. Tinigilan ko na lang. Yung 2 bisyo do. Dapat yung binigla. Hindi biglain. Bisyo mo. Utay-utay mong tinanggal. Baka naapektuhan daw ang katawan ko. Kaya ganyan ang nangyari. At ko nanginginig na. Pero hindi naman siguro. Hindi naman siguro yan ang dahilan. Hindi. Merong dahilan na ano. Ano ko hindi. Anong trabaho mo doon sa ano, Luzon? Mabigat ang trabaho ko doon. Construction. Oo. So baka yun ang dahilan. Baka nga. Kasi Kasi lagi kaming nababasa ng ulan. ulan. Tulad din dito, karsada. Labi na pag magbuhos. Sa ano ka? Sa karsada ka nagtatrabaho. Oo. So pag ulan, init na naman, mabasa ka. Oo.
15 ka. Ready mix. Yung malaking dumadaan dito, bubuhos. Oh. Yun ang ako nag-upir, hindi rin kayang mga kasama ko. Habol ka ng habol, maghapon, walang tigil, tapos maulanan ka. So yun ang dyan mo nararamdaman. Ang naramdaman ko ngayon, bawat pulso, walang lakas. Oh, puso. Pero pag pinapawisan naman ako, ganun pa rin, meron pa rin. O maramdaman ko talaga wala. Hmm. Patay ang mga kasu-kasuan. So doon sa Luzon, ang trabaho mo doon ay Yun. mabasa, O, mainitan, basa na naman, Oh. gano'n. tapos magka-attire pa ako ng karsada. O. Biglang buhos ang ulan. Makina yung hawak ko. Sira talaga. Hindi. Yung pala yung siguro makina pag ginawakan mo pag nabasa. Yan ang delikado. Tapos mag-vibrate yung makina. Alas, sakit ang ipon sa cutter ng kasada. Sira. Hirap, no? Kasi, gano'n, tawag dyan, impat sa ulo. Daw, pang-aradot, Bisaya. Kasi, Delikado ma-paralyze. Ay, delikado yan. Kanang mabasa, init kayo, tapos mabasa ka na Oo, ulan. delikado talaga. Ang ugat mo yan, masira. Yun siguro yung dahilan. Bakit? Anim ka, ilang taon ka doon nagtatrabaho ng krasada. Matagal ka nagtatrabaho ng krasada. Ilang taon. Ano lang din. Hindi naman masyadong matagal. Kasi araw-araw, pag walang, hindi nagana yung karsada, na na-redline naman ako. Sideline na naman. Yun siguro ang dahilan. Medyo puro init ang nararamdaman. Tapos nababasa. May ugat siguro nga Kasi wala talagang maramdaman na sakit yung so yung dito mo, walang maramdaman pag pislik. Meron. wala. Hindi ka makaramdam. Parang manhid na sa kasalit. Pero kapag kusgon, Kusgood. pag kusgon, maramdaman na. Oh. So ito siguro yung dahilan mga kababayan sa sakit ni Kuya Jimboy sa kanyang pagtatrabaho doon sa Luzon nga ulan init ang kanyang natagamtaman doon kasi dyan siya sa karsada nagtatrabaho. Pagkatapos niya mga kababayan, pagkatapos lang niya nagtrabaho doon ay naramdaman na niya yung ganitong sakit. Pero hindi pa masyado, no? Unti-unti pa yun. Hindi yung diretso na kaganon.
So, yun lang po mga kababayan. Babalikan na lang natin. Babalikan na namin si Kuya Jimboy ng susunod na araw para mabigyan siya ng pangpakalma sa kanyang sakit. So, po ay makapahinga naman po si Kuya Jimboy. So, wala tayong ibang choice nito mga kababayan. Pagdasal na lang natin si Kuya Jimboy. At hanap na lang tayo ng magaling maghilot sa kanya. Yung magaling kasi hindi pwede ito sa hindi magaling. Baka mahilot yung hindi pwede hilotin. So, tulungan niyo lang kami mga kababayan. Tulungan natin si Kuya Jimboy na magdasal para ayos na yung kanyang sakit. So, yun lang po mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat kayo dyan palagi. Bye-bye.